Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the western trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pagabot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification, and then hindi why isang kinuhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer at saka while nga nagakilo batan-aw man ang mga farmers na kung sabihin mabala nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha ng aton nga buyer makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip na sabihin dila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan kano mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM
kay man naging matawhay, naging mahapo sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Kag ang presyo, hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kay man sa ang baligyaan ay pamata lang, tapos isa hindi pa sigurado ang kung pila kiloya. So kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga isa pirdi ka pa. Unlike kung may loan, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, pag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarangin kung sa pagkadamo ka agresya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabao has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang aton nga pangabuhian di dyan, kag ang aton lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang aton pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, makita natin ang ating administration building, na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makaslansak, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating stock market.
Secondly, ang ating improve nga animal shed. So makita natin na mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ang Carabao sa may area mata ng allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital ang kita and calibrated na weighing scale kasi din na mas transparent kung kana in terms kilo, makita na di farmer was kilo na sapat, kag mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanakauna, ikaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So, waron so far mga transactions, so mga baka na nag dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So, makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kanilangan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may show sa livestock market natin. So, di dyan na presence ka natin ng Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin ng Municipal Agriculture Office, ang ating PNP, ang mag-issue. So, one-stop shop natin diyan na available mismo sa atin. Ang ating improvements sa ating livestock market na kulig na bulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. Sa ating livestock racers, halos ka ng glad yung ginadara dito sa livestock market at mabakalwe. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan at magkadto sa Leon para magmakal. So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, o iba-iba ng mga provinces sa Dakantor, ito para ibigay lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget para sa maintenance ng operation, kag-facilities ng ating livestock market. So, this is why, every year may development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin mag-provide to batang diyan o kaplantilla na mag-operate o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnel na na-assign diyan and under sa management kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment together kang ng stakeholders, nakakanda kami meetings, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano mag-improve ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees, kami may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue receive sa payments and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, ninatawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees or transport clearance. And may man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership at also magpa-transfer ng ownership, may ginabayad man. So, ang ownership and transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga
cattles natin. So firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the lawn nyo. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging, and also gina-remind din namin ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure na kung ano na bayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So ang part ng atin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So ito na nag-inform, but part of it nag-inform na sa general fund sa munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to invest sa may auction market natin. And also aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring seamless and efficient livestock trading process of the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isang dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. So volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets ay properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang yung municipality o ang nag-trade dira. So, neighboring municipalities are coming there
because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBE, sa MAU, sa mga personel dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawin, kag anong problema naman niya, daw na tawan na reaksyon, kag suportado man da. Kung problema, ang amo na kani nga, dapat kaya nga buwan nga, gisapa pirma naman, nagpo-prinsipyo para sa pulis. Pitlaga may ay pulis ni kantor niya naman kay para biyay lang for the shipment available si paroke ay problema yun naman dyan baka ito ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities of the country. Sa kanyang mga sulit na sa mga tingin sa kanyang programa. Kaya isa, fourth and also the partner alin sa daily information section sa Diyan Seminario. Sa imo na pagpakanyaw, sumong nga agad. Ang mga listeners, sa ating mga followers, sa tanan-tanan ng mga farmers sa Lower Western Visayas, sa timan sa ating mga social folks, sa ating mga agricultural technician, mga farmer leaders, at ating mga agriculturists, municipal agriculturists sa nagkaraon-lain ng kabanuhanan sa Western Visayas, maayong ada sa ating tanan. Good morning sa ating Regional Executive Director ng Convenience Health na sa duwa natin sa Mambo. Ano ulit sir? Yan ang Mambo? Guapahon, kanyaan. Guapahon, the Regional Technical Directors, Director Corlin Antonio and Director Maria Teresa Solis. Sa mga partners natin sa local government units na aton ng mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians natin kang farmer leaders. Shout out sa inyo mga tanan, no? Anong kita. So yan, aton nga tupiko subong na kagad, no? Talaan natin may hours na rin sa aton na program, no? May isa ka kita ka binapit kita, no? Kapuon man nun. So yan, no? Kag idol gid sa aton nga mga nanood na is, no? Kung namin ko ginakaid lawan sa aton nga mga umano na binigit lang sa district mo sa Iloilo. Shout out dali kay Sanon Tumagaysay sa tanan na po nga mga mabait sa Batwasan Batan. Good morning gid sa inyo, no? Kaga so diyan welcome na to, no? Aton nga bisita, no? Malayo-layo ang iya ginhalinan aga pa sa bugtaw sa diyan, no? Kay ginpukaw sang tiktilaok sang no? Ari na, welcome na to sa aton nga program Sir Idol Ray Hinini. Bayad nga aga ka natin tanan nyo. Ang pagkaray ako hindi nyo disminta sa ganda pamatin mo. Sansan nyo ni nga mga why di ako na anong karay ka. Yes. Para may dindihan ninyo, kag hindi ka mga libak, mala sa niman nga mangunguma sa mayas magambasa na nga kayaan ganiran. Sa Sordia, going to Antique. Pero may one pating ang tawag na sangkayan is palukpok. Hindi ko ng English ya, Cubs. Cubs. So, para na sa benepisyo sa manugmais sa ibang mga probinsya kag mga kabanwanan. Jogeda Sir Idol, no? Sa imong panamyaw, no? Sa aton yung mga tumalanaw subong aga, no? Sir Idol,
ano naman ang istoryahan naton, balaan naton Sir Idol, approaching na ang first cropping, no? Ang aton nga mga farmers subong nag-ready na gid sa ilang mga talamnan para nga tamnan sa mais, no? Pag before that kita magtanom Sir Idol sa mais, balaan naton may mga preparation kita nga imuon specifically, no, sa paggagamiton naton nga abono, no? Kagamo gid na ang tupiko naton subong nga Sir Idol. So James, kay luwas sabi sa binhi, kay nakangotisya na masanda, ang mga uma natin na may ara kung na binabangatag ng mabinhi, kag mga abuno, kag inang ano na kung na dugang-dugang na mga nakapol-kapol sa mais, na miskla sa mais. So, amo na istorya natin subong. Anong tawag sina Sir Idol? So, amo ni siya ang sabat, no? Ang ginagawa natin subong, na mga apat na nika-cropping, ang lima na rin subong, hindi kita madali malipa sa itong epekto sa gira sa diento. Ukraine. Kada siya, sabihin, ang presyo sa abono na apektuhan siyang napugid. Okay? Labi ragidan, ang urea. Ang urea, nag-abot sa ibang mga ibang mga provinces ko, mga panunga nga layo sa syudad, layo sa sentro, ay nagapanoktok sa trismol. Ibang dali ko, sobra na. Darada di ang presyo, ang gastonanda sa howling. Okay? So, bilang sabat natin sa problema ng tuhaw, pati sa mais, ang mga mangita kita sa posible mangin bulig, substitute, o kung ano pagid ang madugang natin sa mais, nga Malaysia, kung panabuan, mabuhinan, ang gastos ng abono, kinanglan ng labi na din ang urea. Daw maayo inang balita, Sir Idol, Sir Jan? Yes, sa aton nga ano sa nga pag-monitor man, pwede mo bala i-elaborate sa aton nga mga listeners ang ini nga mga intervention from our officer? Umpisa natin bro sa malawig ko yung istorya dyan. Hindi sarang, hindi kayo kung matunas ang oras ng pangya dyan. Ay, so punan tabay sa sunod, Sir Idol, kung hindi naman madalas. So, tabo, no, nga duro, damdam mga meeting, ang ginkanda, no, pag nabruwa ang mga issue, may na-identify, alin sa national office natin, bisan na gani sa mga office of the President and Secretary sa Agriculture, ang paggamit, no, sa mga substances, sa mga elements na sabihin makaminos, no, ang among mga tawag nitong biofertilizers. Bio kay buhi ng fertilizer, may banta ng microbes o kung mga microorganism na may kapasidad na mag-absorb ng nitrogen, free nitrogen na rin sa hangin. Diba? So basically, Sir Idol, ang tagaan natin solusyon ang paggamit no sang nitrogen, no, ang nga kinahanglan sa atong tanom nga mais, no, specifically ang urea nga abono kay tama ginik mahal. Kag na-highlight na Sir James, na ang urea hindi pareho sa una nga may 750 ka o kulang 1,000, may dyan daw rin sa kabang urea. Pero ang tabo kaya nga tatlong kabang urea sa una, isa na lang subong. Ay subong, kabos-kabos pa ang bilis ang tatlo kabang. Okay? So, muna siya, nag-damo ng rekomendasyon, nagpapamangkot mo kita, may search man, gina-search sa mga YouTube, Facebook, kung ano dyan mga microorganisms, mga substances, o dyan na pwede magamit. Pwede lang magamit sa mais, no? Kaya ang target natin mais, naman maisaw. Kaya mais, ang mga programa, luwas ko dyan, ang mais, dalok-dalok, grabe kaya magsuyap ka, abono, sabi agad urea. So, halin ka to, brainstorming, mga istorya na dapat magkandak kita sa teknodemo, ang gatawag ng Participatory Technology Development in Corn Production. PTD in Corn Production. So, focus kita sa ating region, kuha na ganin, tawa natin ito yung importansya, panay. Kaya panay naman ng taas o kung dako na producers ang
mais yellow corn sa atong region, no? So sa doon na sir daging kandak ni nga mga participatory technology demonstration. Ang una, batat, batat. Kaya dito sa norte ng Pagkikaililo, dito ang source o kung dako ang production sa yellow corn. So batat, lapit lang sa mga banwas ng Balasan, San Inicio, Concepcion, Maltak mo Biho. So butang balon, na pamagdimo sa isa ka banwa, ang klima, microclimate o kung ang kinanglanon sang mais sa pagtubo, labi ng number one is luwas sa buno ang tawag na itong rainfall. Butang balon, halos pareho ang rainfall pattern kanyang mga kabanwanan sa norte, Iloilo. So, amon siya. So, batad. Nagupisa kita dito na second cropping sa nagligad paging na tuwing, that's 23. 2023. Okay. Second cropping. Amo man to pag-igo sa itong sa El Niño dito sa region, di ba? Pilipinas. So, dito, napatiyagaan gimana. Dito nag-alam kami sa iba na buwinan nila po yung palibog bala kung paano mabunyagan ang mais dito sa bukid. Importante sila sa Idol, may balan nyo si Sir Samid na patubo sa buhok. Katoblo kami ito sa Wibis niya kasi mga naman ni John Getson niya. So ako dito, no, nag-imbitar man kita sa mga pila ka seed companies na kada isa sila nag-presentar man sa nabaridad. Masadihin ko na ma-applyan mo lang sa gamay nga biofertilizer. Mag-perform mo kung mag-hulag ni siya na pareho man nga sa ginbutangan mo sa urea. So mayara iman. Mayara nga ang pagbuhin sa kadamon sa urea nag-aabot sa 40%. Ano ang 40%? Botang balon, kung nagagamit siya sa polo kasako ng urea, buhinan sang 40%, buhinan mo sang 4, anom na lang. Ay kung magkadto na siya sa kwarta, pila ang presyo ang magbili ang urea ng mga butang natin. Round off na lang para mapos sa itong timpo, mahal eh. So 3,000. 3,000 times 6. Apat urea mabuhin. Pila Sir Jan, no? Mildos. 12,000. Pau, 12,000. Sipang 12,000. Kung lagso mo naman sa tubas na, 12,000 mo. Mga isa na nakatunada nga mais. Botong balon, kasi ikaw apat. Kasako nga urea. Worth 12,000 pesos. 12,000 pesos. So, sa Sir Idol, no, amo na ang ginhimo, no, nga gin-experimentuhan naton parte na sa aton nga technology demonstration, no, sa aton nga mga cluster areas, no, identified cluster areas aton sa corn. So, napamatunan, no, kag positibo ang resulta nga pinaagi sa paggamit sang sining nga mga biofertilizer na reduce naton aton nga requirement sa commercial o inorganic nga fertilizer. Sir Jan. Yes, so far, sir, no, kamusta naman ang response sa ating mais when we conducted na sa pila ka mga sa participatory natin na technology demonstration? Nagtambok na siya ito o kung nagtakas sa ila niya patubas? Kay nagbuka man siya. Tapos, ang long-term na effect niya siguro, mayara na gulang, medyo laya ng bumaya, pero ang dahon green yapon. So, muna siyang gusto na nami ito sa idol mo one silage ang laya nga dahon kay na-harvest na nato ng bunga. Green pag yapon ng dahon. Isa na kasi ginapropose ko sa ipakaon sa kanding. Division. Oo. Nga value-adding na siya. Value-adding na. Nakatindog pang mais. So, hindi siya kung gini mo man to sa akon sa balay. Oo. Dan mamuran, tinalang tao kung sa mo pa lang na stage 1 hectare mo, magkatao ka nimo, magkatag sa inyo, sang at least 15,000 na kwarta, halin pa lang sa dahon sa mais, nagatindog, ngayon kuha mas babaw, pero ang iyang bunga, pwede yung magulang. Hindi pa magulang. So, ako na siya nga, mga recommend ko ng researchers sa itong research division kay Ma'am Nora Garpa. So, amo na siya sa buong. Nakita mo naman, hindi lang mayroon nga 40%.
Mayara man sila ganing nagpabinturan man na totally, wala na siyang abono gigamit. Pero nakita ko, mayo na tayo, may mamalik. Wala na sila nagamit sa inorganic, nang bumbalas, laging bumbahan na nila sa biofertilizer. Kaya mo ito ako kumintal, ning ko isa lang ka problema natin, yan nitrogenous fertilizer. Tapos yung total nyo, totally kuwagit ang tanan inorganic fertilizer, chemical fertilizer, yung bayuan. Hasta ako daw hindi ko conforme daw. Kaya wala mo. Kasi hindi mo bunga. Hindi mabunga. Tungkol kay ginkuha mo tanan. Pero kaluyan Lord, nagbunga man siya. Kung may gamay lang mga points, mga puntos na dapat i-improve natin. Yes. Ang subject for second trial. Kung i-conduct ato first cropping, sa second cropping, testingan kung ang performance niya sa kung first crop, hindi wet season. Ang dry season ng second cropping, so makumpisa na siya mga November, pasaka na. So, ako na siya nga, sabihin ko, tirawan natin, may testingan natin. Ini. So, but talingon siya, Udol, kung positibo ang response niya sa first naton nga cropping, ang second cropping naton nga pag-testing sini, daw validation na finalization na sa naton nga result. So, Udol. So, kung ano gitang output. Ano lang epekto niya. Ang patubas, hindi masiling garantiya na silang ginansya. Gawa sabihin nga, hindi na kami pag-consider ang presyo. Ang presyo na dawag dan, up and down So, ang ato lang yan ano ang performance mo sa first crop? Sa second crop, nag-click wala. So, amo na siya nga, ang ibang galibang ulo nila, siling. Okay. Pwede na yung mahimo. Hindi pwede lang himo o naton. Okay. So, may rekomendasyon, isa si Director Number nga, ang management sa tanong, hindi mo magkumparal ang gamay nga area na kuha ang sample kag ang total na area ang tanungan mo. Halimbawa, sa isang hektarya, nag-sampling lang kita, pila lang square meters. Kung square meters, hindi man natin ngambal na daw may pinilian o kung may bias na natin. Umpisa pa lang ang mga farmers o mga researchers, kundi nga ibutang natin sa malapad-lapad ng area na sabihin, ang management mo sa imo kung 5 hektarya, pareho lang tanan. Pero kung ang 1 hectare ko mo lang sing gamay ang porsyon na para sa sampling daw, hindi sir kami, hindi kami komportable nga mag-recommend sa amo na tungkol kay gamay lang area nga mga sampulan. Yes. Now, nami ang aton nga yan ay subong Sir Jan now, no? Pod kay Sir Idol Ray Nini, no? So, ang aton nga tempo, no? Sa sining episode naton, ginakulang na gid Sir Idol, no? Mula naton sa sunod naton nga pagpangalagad Sir Jan, tagaan naton sang full na gid no nga 30 minutos. O kung isa na gid ko oras, no? Ubus-ubuson naton ang impormasyon alin kay Sir Idol Ray Nini. Sa subong bitinon naton anay aton nga mga tumalanaw, no? We have been discussing about biofertilizer in application sa aton nga pagtanom sang mais, no? Sir Idol. So sa masunod naton nga pagbalik sa aton nga programa, mas mabusisi pagid nga mga pamangkot naton no kay Sir Idol, no. So bantayan sa pagsunod naton nga pagpangalagad, no. Sir Idol, sa imo nga mensahe anay subong nga aga sa aton nga mga tabalanaw. Namin liman ko sa James yung ginabitian mo kay sa sunod ako gabi pag daw pamati kami liwat kayo mayo hindi ka sa kalboto man. Wala na to na Sir Idol, damo hindi mahidlaw sa imo pero kung mag-consultant kasi sa corn hindi na sila ilagot sa imo. So mensahe mo sa Idol sa aton yung mga tamaranaw. Mga konsultant na maaritang taga. Wala. Doon binatapog mo. Sige, kitain lang tayo si Sir James. Hindi lang nung sultan-sultan. Kung gusto ko silang matikatikal, Ayaw mo Japon. Si mga ilin to. Hindi mo sa Japon matawag. Ang coordination lang natin sa research. Yes. Yung makita natin. Sa programming ng buhay mo sa mga kabataan ko diya sa opisina, may ako. Ang bata ko sa corn program,
kinanglan paginman sa mga binang bairong palabatalong. So, sige, aratan niya ako para sa magmais sa bilog na region. Sir Jan, imong parting words no, sa aton nga program sa buong adlaw. I hope bisan sa malipot lang at tempo naka-absorb man o nakakuha man sa pila ka mga significant na mga information, especially ang aton nga mga manugmais all over Western Visayas. Kag bantayan sa masunod pagid nga episode sa aton nga programa kay Sir Idol Ray Hinini. Good morning, mayong aga, mayon ayat nga aga sa inyo. Ayan, agagit, no? 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs the necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batang Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas sa loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamaan ko na mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katiba nga Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa SERPCO at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay na region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa SERPCO at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farm dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, mainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na mag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buko. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong
anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyong pong programa ay napakaganda. Mula po sa amin, sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello! Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa API, kasi yung mga trainings kung paano gawin yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dinadownload sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa BA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plants. So very thankful naman talaga ako sa BA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa BA, talagang magpapasalamat ako sa API, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So, in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APROPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Embracing farming and agriculture is not an easy decision for any individual or even farmers who may have started in their own right, tilling the land. Not even the continuous encouragement coming from the agricultural sector and its leaders that there is money in farming could convince the people easily unless they see it by their eyes and touch it by their hands. Given the lack of wider spaces and the appreciation of better technologies through realistic programs and projects, most of the people and even small-scale farmers are afraid to consider upscaling their small money to invest or start farming. This is where the value of putting up demonstration farms comes in, as in the case of the Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center, or AAA-DFTC, in Barangay Naluok, Calibo, Aklan. The facility, which used to be the provincial nursery, upscaled into what it is now after its redevelopment in 2018. It opened to the public in 2020.
Today, with the help of the provincial government, they were able to establish 4 high-end greenhouses where high-value crops like melon, bell pepper, broccoli, cabbage, cauliflower, and lettuce are planted alternately. The Department of Agriculture, through its high-value crop development program, provided the center with a rain shelter and screen house along with trucks for water impoundment, garden tools, plates, and a cultivator. The center has also ventured into growing Malaysian nuts and chrysanthemum. After a while, the center has produced several high-value vegetables and was able to link with hotels in Boracay. The management of the center is very careful though with their linkages, as they do not want to compete with the farmers who sell their produce in the world-renowned island. Local vegetable retailers are also among their identified clients. The idea of the facility is to become Aklan's demonstration farm, which can provide anybody an idea or inspiration to pursue farming. Today, it is frequented by local government units for benchmarking and students from around the region. It has also become a tourist destination. The Aklan Agri-Aqua Farm and Training Center is a government facility which is owned by the provincial government of Aklan. And just like any other government facility, it is dependent on the budget that is allocated by the provincial government. That is why we are not exempt from problems to sustain the operation. Every now and then, we experience problems, and it is better that you have to partner with private organizations. That is why at the Aklan Agri-Aqua Demo Farm and Training Center, we have reached out to private institutions who have the same goals and objectives. So that is why we have partnered with Seedworks International Incorporated. This is an international seed company. They have provided us with some of the inputs. We also have partnered with the Aklan Training Center or the Aklan Training Institute. It is a government institution that is also involved in agricultural trainings and productions. We have also an existing partnership with the Department of Tourism as an agri-demo farm. And not only that, we also have an existing relation with Tate Feeds, the premier feed company for freshwater fishes. We do not just maintain greenhouses, we also maintain communal gardens. These are the traditional way of practicing agriculture or producing commodities. That is why for those who would come, they would also have the experience and would be able to witness some innovations that we introduce on communal gardening. With respect to greenhouse, our greenhouses here is not really that technology savvy. What we only have is a greenhouse, a rain shelter, a greenhouse, and we also adopt drip irrigation and hydroponics. These are not really very expensive. This can actually be financed by any person coming, any OFW who would like to retire and would like to go back to Aklan and start a business, especially on agricultural production. The challenge here actually is not on the physical structure, it's on the skills and talent of the technicians that will run the greenhouses. We are offering for free. Anyone who would come to the center would like to learn how to plant new commodities, new varieties,
and we're giving it for free. Our technicians are always available, and we have opened our doors to anyone who would come to the facility. The Aqua Demo Farm and Training Center serves also as a laboratory for students who are taking up agriculture courses. The center also houses a rice mill, fish ponds for those who are interested in learning about fisheries, food processing facility, dairy box by the Philippine Carabao Center, post-harvest facilities, AI facilities, a dormitory, and a sewerage treatment facility. It can accommodate people who wish to stay in for a certain period of time and learn more about the technologies in agriculture. The Department of Agriculture has given us infrastructure support in terms of provision of the greenhouses and the processing facility. Naghatag sila greenhouse and nag-establish a processing center para magamit naman sa demonstration fund. The Aklan Provincial Government through the Office of the Provincial Agriculturist, we are the ones of operating and maintaining the facility. We are the ones providing the manpower, inputs, and operations, basically the day-to-day operations, planning, and implementation of the programs and activities in the demonstration fund. The main purpose of our demonstration fund is really to encourage farmers, local investors to establish their own farm and to encourage them to plant their own vegetables. And we are glad and fortunate that not only individual farmers but also LGUs have come to our facility and copied or replicated this technology. LGUs, provinces have went here. The Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center is an example of convergence between a local government unit and a national agency, which if managed properly, could work harmoniously in delivering the needed services to the people. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.